Para klaro lang ho, yung Pangil Bridge. Ha? Sabi ko kasi ni Babes, Pangil Bridge. Baka dalawang tuloy ang hanapin nyo sa akin. Actually, dalawang tuloy ho yun. No? Pero para klaro ha, Panggil. Hindi ho Pangil, walang part 2. Kanina nung pinapakinggan natin si kasamang Henry, no? Binanggit niya kung ano napuntang pondo sa inyo hanggang huling sentimo. No? Pag ganun ho, palagay ko masinop, magbantay ng kaba ng bayan. Kaya naman ho, masisigurado natin wala tayong kaba dito sa Misamis. Kapag tinignan ho ninyo ang inahandang presentasyon ng ating butihing Secretary Babe Singson sa mga proyektong pang-infrastruktura dito po sa Misamis Occidental, talaga namang gaganda ang inyong pakiramdam. Konkretong patunay po kasi ang mga proyektong natin dito sa inyong probinsya. Sa Daang Matuwid, walang maiiwan. Siyempre po, hindi natin makakaligtang maghatid ng serbisyo sa mga minamahal nating Misamisnon. Tama ba yun? Misamisnon. Okay. Kanina pa ho namin pinagdidebatihan yan Kayo pong patuloy na nakikisa sa ating agenda ng malawakang kaunlaran. Sabi ko nga po, magandang umpisa itong infrastructure briefing para sa 2 araw nating pagbiyahe. Una nga po rito sa Misamis Occidental, sunod sa Davao, at bukas naman po ay sa Cebu. Pero ang lalong nagbibigay lakas sa atin ay ang napakainit po ninyong pagtanggap at ang suportang ipinapabati ninyo simula pa noong taong 2010. Tinala nga ho pala sa akin, pati ho nung panahon ng nanay ko. Alam mo nyo kasi nung nangampanya nanay ko, sabi niya maghati tayo. Ako na ang bahala doon sa mainit na suporta sa atin, ikaw na ang bahala doon sa baka hindi tayo susuportahan. Ganun talaga, alam nyo, ganyan talaga pag favorite son kayo. Kayo pinapadala sa mga mabibigat. Tunay po. Maayog yun kaayong makauban ang atong mga boss diri sa Misamis Occidental. At pag humihingi nga raw ho ng suporta, sabihin ko raw ho, sabi sa akin ni Jun, Jun, taga Bisaya ka ba? Ilonggo. Mali yata tinanungan ko. Huwag na natin gamitin ho yun, baka magkahiwalay pa tayo. Mahaba nga po, listahan ng mga proyektong ipinapagawa natin sa inyong lalawigan. Hayaan po ninyong bagitin ko ang ilan dito. Umpisahan natin sa mga kalsadang patungo sa Oroqueta City. Pinapaunlad na natin ang Mountain Road mula sa Oroqueta hanggang sa Calamba. Pati na rin ang pagsasayos po sa Oroqueta City, Plaridel, Calamba, Sapan, Dalaga Road. Kapag nakompletong kalsadang ito, ang biyahe dito na dating inaabot ng 2 oras, tinatay ang magiging 1 oras na lang po. Para sa ibang bahagi na inyong probinsya, nariyan po ang ginagawa nating slope protection para sa Migkanaway Bridge 1 ng Osamis Pagadian Road sa Taguig City. Bridge 1. Ibig sabihin ba no, may Bridge 2? 10 buwan na lang ako natitira sa akin, baka magkautang pa ako pagtapos ito. Ang pag-upgrade po sa Bonifacio, Don Victoriano Road na pabibilisan ang biyahe mula sa dating 2 oras, ang pangako po sa atin patungo sa 30 minuto. Pati na ang pagsasaayos ng Osamis City Coastal Bypass Road na babaybay sa 6 na barangay mula sa Malaubang hanggang sa lungsod ng Osamis. Meron din ho tayong mga ipinapagawang kalsada para lalo pang mailapit sa mas marami pang turista ang iba't ibang destinasyon sa inyong probinsya. Partikular na rito, Osamis, Clarin, Tangub, Bonifacio, Don Victoriano, Agro-Ecotourism Hinterland Projects. Andiyan rin po ang Santa Maria, ito kinakabahan akong konti, Santa Maria, Hoyohoy Road, maliw ba? Papunta sa, tama. Papunta rin sa Hoyohoy Highland Botanical Gardens. Mamaya ho'y ma-upload siguro yan na kumakanta ako na rap. Pati na rin ang Gandawan Lake Duminagat Road na gagawing
Gagawin raw po 2 minuto dating 2 oras sa biyahe papunta sa Lawa. Balita ko, unti-unti nang nakikilala sa labas ng inyong probinsya ang Lake Duminagat. Baka pwede na nating isama po ito sa listahan ng mga lugar na pagbabakasyon natin pagbaba ko sa pwesto sa 2016. Yun ba yung lake na nasa taas ng bundok? Yan, okay. Yun ang feel na feel ko, may fog. Malamig, baka meron na ako nag-asawa na ako, mag-honeymoon dyan. Baka magkaroon na kaming angkan. Pero yun na lang ho, sa akin na lang pangarap po yun. No? Bukod pa sa mga nabanggit natin struktura, ginagawa na rin ang Usami City Clarin Interior Bypass Airport Link na kapag natapos ay bababa pa sa 5 minuto ang dating 20 minutong binyahe papunta sa airport. Pero pag dumagsa na po yung mga turista sa inyo, baka aangat ulit sa 20 minutes yan dahil maraming gumagamit ng airport. Tuloy din po ang rehabilitasyon ng Tangub City, Kabangkalan, Bongabong Road, papunta sa Watershed Park sa Tangub. Na inaasahan ding makakatulong para mas marami pa ang maengganyong bumisita sa inyong pong probinsya. Special mention na rin po ang Tangub Small Reservoir Irrigation Project na mag-ahatid ng patubig sa 600 hektarya at matutulungan ng 662 magsasaka. Pag naitayo ito, magiging pinakamalaking dam dito sa Misamis Occidental. Ay sa pangapong good news, aprobado na po ng NEDA Board ang konstruksyon ng Panggil Bay Bridge. Mula po sa Tangub, papuntang bayan ng Tubod sa Lano del Norte. Pag matapos ang proyekto, ang dating biyahe na inaabot ng 2.5 oras, magiging, pangako po sa atin, 7 minuto na lang. Sa proyekto pong ito, magiging mas konektado na ang mga bayan ng Usamis, Tangub, Oroquieta sa mga sentro gaya ng Cagayan de Oro at Iligan at maging isang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sipin na rin po ninyo, kapag nakompleto na ang pagpapagawa ng mga daungan sa Plaridel, Jimenez, Oroquieta at ang modernisasyon sa paliparan at daungan sa Usamis, asahan ninyong bibilis pa ang daloy ng komersyo, transportasyon at turismo sa buong Misamis Occidental, pati na rin sa inyong pong reyon. Siyempre, ang dulot nito, arangkada pa, hindi lang ang negosyo at mga serbisyo sa inyong lalawigan, kundi maging ang mismong kabuhayan at kalagayan ninyo. Walang duda, hindi nga biro ang pamumuhunang ginawa at patuloy na ginagawa ng inyong gobyerno para sa inyong probinsya. Mula nga po, nabanggit kanina, noong taong 2011, ang binuhos nating pondo para sa inyong infrastruktura, halos 7.24 bilyong piso na po. Sa lahat nga po ng ito, siguro naman wala po makakapagsabing pinabayaan natin ang Misamis Occidental. Ngayon nga pong nasa huling bahagi na tayo na ating panunungkulan, balak pa natin paspasin ang paghahatid ng kalinga at suporta hindi lang sa inyong bayan, kundi maging sa Kalakang Mindanao at sa buong bansa. Ang pangarap po kasi nating makitang umuunlad ang buong Mindanao para masagad din nyo ang potensyal bilang land of promises fulfilled. Pero aminin ko po, marami pa tayong dapat gawin, pero ang kaya nating ipatupad, tinutupad na natin. Ang kayang itama, talaga itatama natin. Sa ating pong panig, sa mabuting pamamahala, ang mga inisyatiba nakaangkla sa pangangailangan imbis na sa politika o palakasan. Ang pag-unlad nakabatay sa isang komprehensibo at pinag-aralang estratehiya. Ang resulta, ang kaginawaan totoong abot kamay, hindi lang ng ilan, kundi ng mas nakakarami. Dahil sabay-sabay tayong nag-aambagan. Sa araw na ito, pinapatunayan po ninyong mga misamis noon, ingon ani ang tulid nga dalan. Kamo ang naghimo ani nga pagbag-o o kamo ang magpadayon ani. Suban niyo ulitin ko yung hulong parte para humina yung palakpak doon. Mali. Hindi na, baka magkamali pala. No? Anyway po, gaya po na nabanggit ko sa nung SONA. Inaanin na natin ang positibong bunga ng mga reformang ating ipinunla sa nakalipas na mahigit 5 taon. At simula pa lang po ito.
Sa pagpili ng nararapat na pinuno sa susunod na taon, ang ating mga boss, ang taong bayan, ang magtatakda ng direksyon tatahakin natin. Nasa inyong mga kamay kung magpapatuloy ang pagangat natin bilang bansa o babalik tayo sa sistema kung saan muling maisasantabi ang kapakanan ng sambayanan. Nasa inyong kamay kung magpapatuloy ang mga programa at proyektong maghahatid ng benepisyo sa karaniwang Pilipino o kung hahayaan nating mapatid ang transformasyong tinatamasa natin sa kasalukuyan. Gaya ng taong 2010, kumpiyansa naman akong patuloy na papanig ang ating mga boss, lalo na ang pinakamamahal nating misamis noon sa matuwid na pamamahala, na patuloy tayong titindig para sa tapat, tama at makatwiran. Sa pakikisa ninyo at ang buong sambayanan, pihadong mas maunlad, mas panatag at mas marangal na Pilipinas ang ating makakamit at maipapamana sa susunod na sanilay. Gusto ko lang pagdiinan yung huling parte ng ating talumpati. Nakailang ulit na po tayong tinatanong. Kami po, beneficiary ng 4Ps, paano nyo gagarantyahan na pagbaba nyo sa pwesto, magpapatuloy ito? Kahapon may nagtanong na naman. Halos araw-araw may nagtatanong. Lahat na nangyayaring pagbabago, paano nyo gagarantyahan? Ako po tinatanong, na magpapatuloy ito pagbaba nyo sa pwesto. Siyempre kung ako yung nakapwesto, ito yung plataforma natin, tutuloy ko yan. Pero yung mandato ko po sa inyo tapos na next year, mga 10 buwan lang ko natitira. So ang tanong ko dito ngayon, lahat ng kandidato na naman, election, magpapakilala sa inyo. Meron mapapagkatiwalaan, meron namang bahala na kayo. No. Pero ang dulo niyan, no? Dito pa lang, masaya kayo sa 4Ps. May nagsabing tutuloy ko yung 4Ps, may nagsabing dapat imbestigahan yung 4Ps. Yeah? Yung infrastruktura ho dito, ayaw ko, may nagagalit na maraming infrastruktura ang kailangan nyo na dumarating na at parating pa. Yung mga, mahirap naman nung magtaas sa sariling bangko, baka batukan ako ng tatay ko. No? Tinuro sa amin maging humble, huwag naman magyabang. Ulit-ulitin ko lang ho, lahat na nagawa natin ngayon, dahil tayo po ay nagsama-sama at nagtulungan. Binigay niyo akong pagkakataon maglingkod sa inyo at talagang karangalan po na nakapaglingkod sa inyo. Ito pong tinatamasa natin sa ngayon. Yung tinatamasa po natin ngayon galing sa inyo at umpisa pa lang to. Di ba? Karsadang pagpapaganda patungo ng airport o patungo ng lawa sa taas ng bundok. Umpisa yon, madali pumunta ang turista doon. Pagdating ng turista doon, ikukwento niya sa iba, parami turista. Bawat turista dumating, isang trabaho raw nalilikha. Yung 4Ps po na umabot na sa high school, ang tinutulungan natin ngayon. Itong unang batch na graduate, itong taon na to, hindi bababa sa, actually lampas po, sa 13,000 sa 300 tinulungan ng 4Ps. Ang honor students, so, mga valedictorian, mga salutatorian, sa kanilang mga eskwela. Yung dalawang nakilala ko doon, natanggap na po sa UP College of Engineering, no? Na quota course. Isipin po ninyo, kung di sila naalalayan, nahinto kayo ang pag-aaral na sa high school, nakapagtapos kaya ng high school, at yung 13,000 yan na honors, isipin ninyo kung ano itutulong sa ating bansa. At ulit-ulitin ko lang, sensya na ako, medyo makulit. Kayo ang gumawa nito, kayo ang magpapatuloy nito. At ako po tulad ng dati, nakasandal sa ligit ating mga boss. Tuloy-tuloy po tayo sa tuwid na dan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.